Manatili nawa ang kapayapaan ng Diyos sa araw na ito at muli sana tayo mga bata ay nakahanda na sa ating pagkakatipon. Muli nating ihanda ang ating mga sarili sa pag-awit sa Diyos bago tayo manalangin. At kung tayo ay nakahanda na, awitin natin ang Hymno 110, Darating ang Araw. Sa
Sama-sama nating awitin ang Himno 107, Ang Pananampalataya Ko'y Tunay. Muli, sana ay tayo'y nakahanda na bago tayo manalangin sa Diyos. Awitin natin ang huling bilang ng awit. Awitin natin ang Himno 10, palagi nating aawitan.
Tayo'y sama-samang manalangin, mga bata. Panginoon naming Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa araw na ito, Ama, muli po kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy mong pinahihiram sa amin. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, Ama, dadako po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Naway samahan mo po kami na matala sa aming mga aklat ng buhay, ang aming mga gagawing paglilingkod sa iyo. Gabayan mo po kami sa pag-aaral ng iyong mga katwiran. Panginoon, sa iyo na po namin ipinagtatagubilin ang aming buhay at kapalaran. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ngayon naman ay sama-sama tayong umawit ng pagpupuri sa Diyos. Awitin natin ang Faith, Hope, and Love. There is faith told in history, common faith of those who
Ayan. At muli, dun po sa mga hindi pa nakapaghandog ng kanilang hain, mangyari na maihulog natin ang ating mga naisimpan sa pasalamat sa ating mga abluyan box. Magandang araw sa inyo mga bata. Maraming salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong muling ipinagkaloob sa araw na ito. At upang makapag-aral ng salita ng Diyos, pagbati ng pag-ibig at kapayapaan ang sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Mayroon ulit tayong isang napakagandang Bible story na mapapakinggan ngayon. Umaasa ako na handa na kayo sa pakikinig dahil gustong-gusto ko na ring maibahagi sa inyo. Pero bago yan, mag-review muna tayo doon sa ating mga napag-aralan. Magtatanong ako ha. Tatawag ako ng bata para sumagot sa ating mga katanungan. Ang ating tanong, ano ang pinag-aralan natin sa nakaraang pagkakatipon? O sige nga, ikaw nga. Yan. Walang mabigat kung katulong ang makapangyarihan sa lahat. Tama. Ngayon naman ang ating susunod na tanong. O sige, ikaw naman ang sumagot. Anong talata ang ating napag-aralan patungkol dito? Very good. Ang mga talatang ating napag-aralan, uulitin ko yung iyong sagot. Unang Juan 5:3, mga awit 103, 14, at Hebreo 13:6. Yan ang ating mga napag-aralang talata. Ngayon, babasahin natin muli yung mga talatang ito. Sabayan ninyo ako sa pagbasa ha, mga bata. Sige, basahin natin ang unang Juan 5:3. Sabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sa mga awit naman, 103:14, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalaala na tayo'y alabok. At ang isa pa, sa Hebreo 13:6, ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Yan ang mga talatang ating napag-aralan nung nakaraan na pagkakatipon. Ngayon naman, sasagutin ninyo itong ating mga katanungan na itatanong ko sa inyo. Handa na ba kayo? O sige. Ang ating unang tanong, ayon sa talatang unang Juan 5:3, ano ang pag-ibig sa Diyos? O sige ikaw, sumagot ka ng iyong dahil nagtataas ka ng kamay. Yan, tama. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang tuparin ang kanyang mga utos. Very good ka dyan. At iyong naunawaan yung ating napag-aralan. Ngayon naman, ang susunod nating itanong. O, tawag pa tayo ng isa pang bata na nasasagot. O sige, ikaw naman. Ang ating tanong, bakit hindi mabigat ang pagsunod sa utos ng Diyos? Yan. Sabi mo, tama ang iyong sagot. Dahil ang katulong natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi mas mabigat ang pagsunod sa utos ng Diyos. Tama yon ba, mga bata? At ang atin namang pangatlong tanong,
Ano ang masasabi ng lingkod ng Diyos sa kanyang pagsunod sa utos? O sige, tawag ulit tayo. O sige, ikaw naman. Correct. Sabi sa tanong natin, kung ano ang masasabi ng lingkod ng Diyos sa kanyang pagsunod sa utos, ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Yan ang mababasa natin sa Hebreo 13 at 6. Kaya mga kids, tandaan natin na ang makapangyarihan sa lahat ay ang Diyos. Maaasahan natin na katulong natin siya sa ating mga paggawa. Palagi tayong sumunod sa Kanya, makikita at mararamdaman natin ang makapangyarihan niyang gawa. Yan. At ngayon naman, ay dumako tayo sa ating introduction. May ipapakita akong mga larawan sa inyo at sabihin ninyo kung ano ang nakikita ninyo. Ayan. Ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Sige nga, tawag ako ng isa na sasagot kung ano ba yung inyong nakita doon sa mga larawan, ano ba yung napansin ninyo? O, sige. Yan, very good. Tama ang inyong mga obserbasyon. Mayroong parang natatakot sila sa nakita o pinapanood nila, di ba? Mayroon naman iba't ibang uri ng mga sea creatures. At mayroon ding bangka sa gitna ng karagatan habang may bagyo. Alam nyo ba, mga bata, na may kinalaman ang mga larawang iyan sa ating tatalakayin? Ngayon, yan ang ating matutuklasan sa ating Bible story sa araw na ito. Kaya, umupo na tayo ng maayos upang maihanda na natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng ating Bible story sa araw na ito. Si Jonas at ang malaking isda. Jonas Kapitulo 1, Kapitulo 2, versikulo 1 at 10 at Kapitulo 3. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon at siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kaniyang Diyos. At kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang nangasa sa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, Ano ang inaakala mo o matutulungin? Bumangon ka! Tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. At sinabi ng bawat isa sa kanila sa kanyang kasama,
Magsiparito kayo at tayo yung mga sapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Sa gayoy nangagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, Isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain? At taga-saang bayan ka? at kanyang sinabi sa kanila, Ako'y isang Ebreo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, Ano itong iyong ginawa? sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos. At sinabi niya sa kanila, Ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Gayunmay ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa. Ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nangagsabi, Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon. Ipinamamanhik namin sa iyo. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaki nito. At huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo. Sa gayoy, kanilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatihan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking inuutos sa iyo. Sa gayoy bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lakarin. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang balita ay dumating sa hari ng Ninive at siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man ng anumang bagay. Huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisi?
at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mangamatay. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad. At nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. Yan ang ating Bible story sa araw na ito, na may pamagat na si Honas at ang dambuhalang isda, na mababasa natin sa Honas 1:2 patuloy hanggang 3. Ngayon, ayon sa ating napanood na kwento ni Honas, meron akong mga itatanong sa inyo, mga bata. Sige, tatawag ulit tayo ng mga sasagot. Sige, tawagin natin si... ito ang iyong katanungan. Saan inutusan ng Diyos si Honas na pumunta? Tama, sa Ninive. Doon inutusan si Honas na pumunta. Very good. At ang susunod nating tanong, tatawag ulit tayo ng isa pa. Sige, ito ang iyong katanungan. Saan pumunta si Honas sa halip na sa Ninive? Yan, saan? Pumunta siya sa Tarsis. Doon pumunta si Honas. Okay, next naman. Sino naman ang gusto pang sumagot sa tanong na ito? Sige, ikaw. Ang ating tanong, bakit nais ng Diyos na humiyaw si Honas laban sa Ninive? Yan. Humiyaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Na yun ay mababasa natin sa Honas 1 at 2. Isa pang tanong. Ba naman? Sige, ikaw. Ano ang ginawa ni Honas pagkatapos marinig ang utos ng Diyos? Sige nga. Sige, ang sagot ay mababasa sa Honas 1:3. Sabi doon, ngunit si Honas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Tama ang iyong kasagutan. At ito pa ang ating isa pang tanong. Ano ang sinakyan ni Honas para makatakas? Ayan. At siya'y lumusong sa Hope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Mahusay, mga kids! At nasagot ninyo ng tama ang mga tanong. Patunay na ito'y naiintindihan ninyo yung ating napanood na Bible story sa araw na ito. Tandaan natin, ang pagsunod sa Diyos ay mahalaga. Katulad ni Honas, tumakas man siya sa utos ng Diyos, gumawa pa rin ng paraan ang Diyos upang siya ay makasunod. Palagi nating isaisip at isapuso ang kanyang mga aral at utos, upang tayo ay mapabuti. Walang utos ang Diyos na ikasasama natin. Mahal tayo ng Diyos, at alam niya ang ating pangangailangan. Makaramdaman tayo ng takot o pangamba, huwag nating kalilimutan na may Diyos tayong maaasahan at siya ang ating pag-asa. Yan, mga kids, ang ating Bible story. At ngayon naman ay dumako tayo sa ating activity.
Yan ang ating activity na gagawin sa araw na ito. At ang mga kailangan natin na materials para sa ating gagawing activity ay printed template ng Jonah and the Big Fish Cootie Catcher. Kailangan po natin ng papel na size A4 or short bond paper. Pwedeng black and white at i-print. Yan, printed template. Kailangan po natin yan. Kailangan din natin ng gunting, ng lapis, crayola, at ng glue. Kaya para magawa natin ang ating activity, bibigyan ko kayo ng panahon para magawa yan. Ang kawan ng kordero ay nagpupuri sa iyo, aming amang maluwalhati. Pasalamat sa iyo ay inialay at walang hanggang pagpupuri, pagpupugay. Ipagdiriwang namin dakilang araw, ang katwiran ay aming isisigaw. Ang iyong pag-ibig ay walang kapantay sa amin inaalay. O magdiwang tayo, kawan ng kordero, sa amay ialay ang walang hanggang pag-ibig at pagpupugay. Siya'y pasalamatan, tayo na't magpakailanpaman, habang tayo'y nabubuhay hanggang sa kanyang bayan sa kalangitan. Ang kawan ng kordero ay nagpupuri sa iyo, aming amang maluwalhati. Pasalamat sa iyo ay inialay at walang hanggang pagpupuri't pagpupugay. Ipagdiriwang namin dakilang araw, ang katwiran ay aming isisigaw. Ang iyong pag-ibig ay walang kapantay sa amin inaalay. O magdiwang tayo, kawan ng kordero, sa amay ialay ang walang hanggang pag-ibig at pagpupugay. Siya'y pasalamatan, tayo na't magpakailanpaman, habang tayo'y nabubuhay hanggang sa kanyang bayan sa kalangitan. Ang iyong pag-ibig ay walang kapantay sa amin inaalay. Ang iyong pag-ibig ay walang kapantay sa amin inaalay. Yan ang ating activity. At ngayon naman ay dumako naman tayo sa ating assessment. Sige, dako tayo sa ating assessment. Muli, magtatawag ako ng bata. Sino sa inyo dyan ang pwedeng sumagot sa ating assessment? Yan, ipakita ninyo yung inyong mga ginawang activity at ang ating katanungan ay, sige, masaya ka ba sa ginawa mong activity? At ano ang natutunan mo sa ating Bible story?
Yan. At ngayon naman, ay dumako tayo sa ating generalization. Isapuso natin ang ating napag-aralan. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay may kalakip na kaligtasan, tulad ng naramdaman at ginawa ni Jonas. Ipinakita sa atin na ang takot at pag-aalinlangan ay natural. Ngunit sa huli, ang plano ng Diyos ay laging mas makakabuti at hindi natin ito dapat takasan. Yan ang ating generalization sa araw na ito. At ang ating mga assignment naman, kung hindi ninyo natapos yung inyong ginawa, ipagpapatuloy ninyo yon. At ang isa pa nating assignment ay ihanda ang mga notebook, panulat at Biblia para sa susunod na pagkakatipon. Yan ang ating assignment. At bago tayo mag-goodbye song, tayo muna ay muling mananalangin sa Diyos. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, sa pangalan pong muli ng aming Panginoong Hesus, muli po kami amang nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa paggabay mo at sa patuloy na pagkakaloob ng mga bagay na ikabubuti ng bawat isa sa amin. Ama, kaming mga kabataang tinawag mo, sana po samahan mo kami sa aming mga paglilingkod, bagamat kami ay nasa murang kaisipan, mga musmos na bata. Tinuruan mo kami ng iyong mga katwiran. Alalahanin mo po sana, Panginoon, ang aming mga magulang sa Panginoon, ang aming mga ngaral, na sana po'y palagi silang ingatan at gabayan. Ikaw na po sana ang bahala sa bawat isa sa amin. Sana malakaran namin ang lahat ng iyong mga katotohanan. Madala namin sa aming mga paglilingkod hanggang sa dako paroon ng aming mga buhay. Sa iyo na po namin ipinagtatagubilin ang aming buhay at kapalaran. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos Amang dakilan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. At ngayon tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na pakikipisan at paggabay ng Santong Espiritu ang siyang manahan sa ating mga buhay, magmula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Sige, tayo ay dadako sa ating goodbye song. Clap your hands, spin around, jump up high. Okay, clap your hands, sit down, stand up. 1, 2, 3, 4. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. I had fun today. Stomp your feet, shake your body, stand still,
2, 3, 4. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. I had fun today. I had fun today. I had fun today. Goodbye.